nagkakala sa paanyayang ganito. Sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Halina't pumasok sa bahay ni Yahweh. Taglay ang dalangin at galak sa puso. Ako'y nagkakala sa paanyayang ganito. Sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw pong ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Felipe Neri. Siya ang patron o pintakasi ng mga taong gustong sumaya. Because Saint Philip of Neri was a very happy priest. He is a very joyful saint. At napakaganda po ng turo ni San Felipe Neri, sabi niya, that nothing gives the devil more trouble than seeing a soul joyful in the Lord. Nababagabag daw, nagkakaroon ng problema, sumasakit ang ulo ng demonyo kapag nakakakita siya ng isang tao na masaya dahil sa Diyos. Sino ba sa atin ang ayaw sumaya? Pero bakit araw-araw malungkot ka? Baka kasi palagi kang nakatingin sa iyong mga problema. Joy is a gift coming from God. And happiness is a decision to have your heart filled with the blessings, with the peace coming from God. Magiging masaya ka lang kung palagi mong titignan ang mga pangako at ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Talagang malulungkot ka kung palagi mo na lang pinapansin yung mga kulang sa buhay mo. Kaya naman, pagsisihan natin mga kapatid, mga pagkakataon na kung saan tayo nagreklamo, tayo'y nagalit, tayo'y nainis, bago tayo nagpasalamat sa Diyos. Hingin natin naway turuan tayo ni San Felipe Neri kung paano tunay na maging masaya araw-araw sa pamagitan ng ating malalim na pananampalataya sa Diyos. At para tayo po ay makitang karapat-dapat na magdiwang, makatanggap sa mga banal na misteryo ng banal na misang ito, tayo magpakumbaba. Hilingin natin muli ang kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong pinagkakaloob sa iyong mga matapat na lingkod. Ang kadakilaang maging banal na iyong kinalulugod. Ipagkaloob mong mapag-alab kami ng ningas ng iyong Espiritu Santo na siyang pumuspos sa kalooban ni San Felipe Neri. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito,
Masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob nitong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang paunang ipinahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang pangaral na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginawa nila'y sa kinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinananabikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Heso Kristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong ako'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa, ayon sa nasusulat. Magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya ay taglay na kabanalan, walang hirap na natamoy yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba, Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nagsalita si Pedro kay Jesus, "Tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid,
ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin, at sa mabuting balita ay tatanggap ng makasaandang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli ang magiging una. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang ama na napakakuripot. Sa sobra pong pagtitipid nitong tatay, unti-unti yumaman naman siya at naging napakayaman niya. Hindi po siya bumibili kahit na sira-sira na po yung kanyang mga gamit. Ayaw din po niyang mamigay, ayaw po niyang gumagastos. Kahit po minsan ang pamilya niya natatakot na humingi sa kanya. At dahil po sa sobrang kapit niya sa pera, dumami naman yung kayamanan niya. Pero ano po yung kapalit? Lumiit yung puso niya. Nagkasakit siya. Kaya ito pong tatay, nung medyo tumanda-tanda na, naratay po sa higaan. Isa pong araw, parang naghihingalo na po itong matanda. Hinahabol po niya yung kanyang hininga. Sabi po. At paulit-ulit, may sinasabi itong ama. Sabi, Da! Nagtataka po yung kanyang mga anak. Ano kayang ibig sabihin ni tatay? Sabi nila, baka ihahabilin na yung kanyang mga kayamanan. Baka sasabihin na niya kung saan niya tinatago yung titulo, yung vault, yung pera, baka bibigyan na tayo. Sabi po ng mga anak niya. Kaya nagpatawag po sila ng doktor. At sabi po ng doktor, may gamot ako. Kapag naiturok ito, magre-relax yung lalamunan ng tatay niyo at makakapagsalita na siya. Pero ang problema, napakamahal pala ng pong injection. Alam niyo po kung magkano? 20,000 pesos. Isang tusok lang po. Nag-usap-usap po yung mga magkakapatid. Pumayag naman sila. Baka sulit naman, sayang. Sasabihin na po ng tatay nila yung kanyang kayamanan. Kaya itong doktor, tinusok po yung gamot sa lalamunan ng kanilang ama. At bigla po, nagsalita yung matanda. Tinuturo po yung lamesa. Alam niyo yung sabi niya? Daga! Daga! Kinakain ng daga ang biskwit ko! Sabi. Napatingin po yung mga anak sa kanya. Hindi sila makapaniwala. Yun lang pala ang kanyang sasabihin. At sabi pa ng matanda, bakit niyo ba ako tinitignan? Tingnan niyo ang daga, paalisin niyo, sayang ang biskwit. Hanggang huli, pinakita pa rin ang kanyang tunay na ugali, napakakuripot. At pagkatapos po niya sinabi, natigok. Namatay po yung matanda. Nakakatawa po, no? Pero nakakalungkot din. Kasi sa bingit ng kamatayan, nakakapit pa rin ang utak ng tao sa mga bagay dito sa mundo. Di po ba, mga kapatid? Ito po ang problema ng attachments. Kapag masyadong nakakapit ka sa mga bagay, unti-unti kang kinakadena nito. Hindi mo namamalayan ang mga bagay na pagmamay-ari mo, sila na pala ang nagmamay-ari sa iyo. Be careful. Your possessions might possess you. Amen? At ito po ang gustong ituro sa atin ng Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ngayon. Sabi ni Pedro sa ating Panginoong Hesukristo, Panginoon, iniwan na namin ang lahat para sumunod lang sa iyo. At sinabi ni Jesus,
Walang nagiiwan ng bahay, magulang, kapatid, anak o ari-arian dahil sa akin ang hindi makakatanggap ng mas higit. Ang pangako ni Jesus, basta't isuko mo ang lahat sa Kanya, babalik sa iyo sobra-sobra pa. Ang gantimpala na pinagkakaloob ng Diyos ay hindi lang dito sa mundo, kundi hanggang sa susunod na buhay. Malinaw ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. Basta't kumapit ka lang sa Kanya, ibibigay niya lahat ng kailangan mo at sobra-sobra pa. Bakit kumakapit tayo sa mga bagay na hindi naman magbibigay sa atin ng buhay at buhay walang hanggan? Hindi po tinuro ng ating Panginoong Jesucristo na masama ang pera, bahay, trabaho o ari-arian. Ang masama kapag mas mahal mo na ang mga bagay na ito kesa sa Kanya. Amen? Ang masama ay kapag hindi ka na marunong bumitiw. Because holding on sometimes is more hurtful than letting go. Minsan mas nakakasakit sa'yo ang pagkapit mo kesa sa pagbitiw mo. Hindi na po tama kapag hindi na ang Diyos ang security mo, kung hindi nasa bank account mo na. Kapag ang tuwa mo sa buhay, nakadepende na sa dami ng iyong pera, trabaho, negosyo, mga possessions mo, kapatid, may problema na ang kaluluwa mo. Amen? Mga kapatid, ang attached na tao, kahit na mayaman yan, hindi siya payapa. Yan yung taong laging takot, mawalan, laging balisa, laging suspicious, nagdududa, lagi siyang nag-aalala. Kaya marami pong mayaman, hindi po sila relax, hindi po sila makatulog ng mabuti, palagi silang pressured. Pero merong mga simpleng tao na napakasaya nila. Di po ba? Ang tanong bakit? Because freedom is not about having more, but freedom is needing less. Kaya ang tanong, paano po tayo lalaya sa ating mga attachment sa buhay? Tatlong bagay lang po, tatlong paraan. Unang-una, matuto kang magbigay. Ang taong marunong magbigay, patunay na hindi siya alipin ng pera. Amen? Kapag hindi ka marunong mamigay, baka ang perang hawak mo, siya lang humahawak sa'yo. Di po ba? Buti pa po, ang pera, may tao. Di po ba? Pero yung mga tao ngayon na may pera, hindi na makatao. Sayang po, di ba? Inalis na nila yung mga bayani sa mga pera natin. Ano pong pinalit nila? Mga hayop. Tingnan niyo po kung anong ugali ng tao ngayon. Nagiging hayop na rin ang kanilang pag-uugali. Di po ba? Ang naghihiwalay sa atin sa mga hayop ay yung palagi tayong nagbibigay. Inuuna natin ang iba kesa sa ating sarili. Amen? Pero pangalawa, matuto ka namang mawalan. Hindi naman po lahat ng bagay permanenteng nasa atin. Yung anak mo, darating ang araw, tatanda din yan. Yung katawan mo, magkakasakit din yan. Yung perang tinatago mo, mauubos din yan. Yung trabaho na minamahal mo, mawawala din yan. Aalisin ka din dyan. Kaya, huwag mong itatali ang puso mo sa mga bagay na lumilipas. Kasi isang dahilan ng ating lungkot ay dahil nakakapit tayo sa mga mawawala din. But my dear friends, understand this. The moment that you hold on to eternal things, your happiness will last. Pangatlo po, kahuli-hulihan, punuin niyo po ang inyong isip sa Diyos. Hindi lang po sa problema, hindi lang po sa possessions. Kasi ang totoo po, ang isip ng tao parang unggoy. Hindi niyo po napansin yung isip niyo, patalon-talon. Maaaring yung iba sa inyo ngayon nakikinig sa akin, saan pumupunta yung isip niyo, di ba? Meron mga iba siguro sa inyo, iniisip na, sinara ko ba yung aking tahanan, bahay? Pinatay ko kaya yung chalet? Ano kayang ginagawa ng anak ko? Baka yung aking asawa, merong iba ng kateks.
Makakapagbayad pa kaya ako ng aking mga utang? Ganyan ang isip ng tao. Minsan hindi mo makontrol, di po ba? Pero kapag hinahayaan mo ang isip mo, saan tatakbo yan? Madalas sa negatibo. Tumatakbo ang ating isip kapag hindi mo makontrol sa inggit, sa takot, sa bisyo, sa galit, pagnanasa, sa pagkaganid. Kaya marami pong tao ngayon, kahit natahimik sa labas, magulo ang kanilang loob. Di po ba? Pero kapag ang isip mo nakakapit sa Diyos, unti-unti lumalaya ang puso mo. At dito po pumapasok ang napakagandang halimbawa at buhay ni San Felipe Neri, ang santong ating inaalala ngayong araw. Ang tawag po nila kay San Felipe Neri ay ang masayang santo. He is the saint of joy. Siya po ang patron o pintakasi ng mga taong masaya at mga taong gustong sumaya. Bakit? Hindi po dahil mayaman siya kaya masaya si San Felipe. Hindi rin dahil sikat siya. Hindi rin dahil madali ang buhay niya. Naging masaya po si San Felipe Neri dahil malaya siya. Wala pong attachment si San Felipe Neri sa kayamanan, sa karangalan, sa opinyon ng ibang tao. Kaya marunong po siyang tumawa araw-araw. Nakikipagbiro pa nga po siya sa mga tao. Magaan ang loob niya. At ang taong sobrang attached sa sarili, tandaan niya po ito, sila madalas yung madaling ma-offend. Kapag masyado kang attached, nakakapit, sa tingin mo sa iyong sarili, madali kang magalit, madali kang masaktan. Pero ang tao na malaya sa kanyang ego, di ba? Marunong magpakumbaba at sila madalas yung masayang kasama. Ang taong sobrang attached sa pera, laging takot mawalan, hindi mapakali, laging kinakabahan. Kaya nga po pansinin niyo, yung taong nakahawak sa kanyang kayamanan, kapag merong nasira, galit agad. Kapag merong nanghihiram sa kanya, naiinis agad. Kapag merong mahirap na lumalapit sa kanya, naiilang sila. Tingnan niyo po, minsan kahit naggaano karami ang iyong pera, hindi yan ang solusyon para ikaw ay maging masaya. Maaring sa umpisa masaya ka dahil may pera ka. Pero yung iyong ngiti, kalaunan nagiging simangot. Di po ba? Kasi po, ang pusong mayaman, hindi po yan nakakandado sa kayamanan ng mundo. Ang tao na malaya sa pera, sila yung mga taong marunong magbahagi. Sila yung mga taong marunong tumulong. Sila yung mga taong marunong magpasalamat. Simple lang ang buhay nila, okay na sila. Hindi sinusukat ang halaga ng ating buhay sa laman ng ating wallet, sa dami ng ating mga nakuha na ipon. Pero ang taong masaya, makikita mo yan sa kung ano ang laman ng kanyang puso. The real wealthy person are those who fill their hearts with happiness. They are not people or filled with cash in their pockets. Mapapansin niyo po, yung simpleng tao, ang gaan nilang kasama. Di po ba? Pero merong mga tao, sobrang yaman, nakakapagod kasama. Bakit po kaya? Because attachment creates tension. Tandaan niyo po yan. Attachment creates tension. But freedom creates joy. Kapag malaya ang puso mo, mas madaling tumawa, mas madaling magmahal, at mas madaling magtiwala sa Diyos. Minsan, si San Felipe Neri, ginagawa po niyang katawa-tawa ang kanyang sarili. Kasi ayaw po niyang maging alipin ng pride, ng papuri ng ibang tao. Kaya po siya palaging masaya. Kasi ang tunay na saya, hindi po nanggagaling yan sa ating hawak. Ang tunay na saya, nanggagaling sa isang puso na marunong bumitaw. Mga kapatid, baka mabigat po ang puso nyo ngayon dahil sobra kang nakakapit. Na yung kinakapitan mo, na hindi mo maiwanan,
Ano yung hinahawakan mo na hindi mo mabitawan? Habang hinahawakan mo yan ng matagal, maninigas. Hindi lang yung katawan, kundi ay yung puso. At pag matigas ang puso, mahirap yang matuwa, mahirap yang maging masaya. Amen? Kaya sa misa pong ito, hingin po natin sa Diyos ang biyaya na magkaroon ng malayang puso. Pusong marunong magmahal, pero hindi nagiging alipin. Pusong marunong magbigay, pero hindi sinasamba ang bagay. Isang puso na kaya niyang sabihin, Panginoon, Ikaw lamang sapat na sa akin. At para matanggap po natin ang biyaya ng tuwa araw-araw, magpatulong tayo sa panalangin ni San Felipe Neri. Sabihin natin sa kanya, San Felipe Neri, panalangin mo kami, turuan mo kami, gabayan mo kami mas malapit kay Jesus ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Mulat sa panganib ng ating pagtitiwala sa mga layaw na mundong ito, tinataas natin ang ating mga puso sa maalab na panalangin sa Ama. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa buong sandaigdigan, naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinahahalagahan na siyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga puso naway hindi natin isara sa mga nangangailangan at sa halip maging mulat tayo sa pakikiisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nakapagpabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, tingnan mo ng may habag ang mga nangangailangan. Liwanagan mo ng iyong katotohanan ng aming buhay at bigyan kami ng biyaya na mamuhay ayon sa mataas na pagpapahalaga sa amin ng iyong anak na si Jesucristo, siyang nabubuhay at naghahari kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ang pagpupuri at pasasalamat ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak, na sambahin ang ngalan mo at paglingkuran ang kapwa-tao. Gaya ng ginanap ni San Felipe Neri sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Felipe Neri ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat dito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal. Si San Felipe Neri, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po.
Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami yung pinagsalos sa banal na pakikinabang ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkaing nagbibigay buhay. Katulad na naging pananabik ng San Felipe Neri sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hanggat tayo ay nakakapit sa mga bagay-bagay dito sa mundo, hindi tayo magiging masaya. Remember that attachment creates tension. Dumating tayo dito sa mundo, wala tayong dala. Aalis tayo dito sa mundo, wala din tayong dadalhin. Ang lahat ng bagay sa buhay mo, pinahiram lang ng Diyos. It is just an illusion. It is just a wishful thinking
when you say, "This is mine." Gawa-gawa mo lang yan. Guni-guni mo lang yan. Kahit na sinabi pinaghirapan mo, yung sweldo mong yan. Kung hindi ka tinulungan ng Diyos, kung hindi ka pinagkalooban ng Diyos, kung hindi ka pinagpapala ng Diyos, wala kang tatanggapin. Amen? Everything in your life belongs to God. That is why you should free yourself from attachment. Because freedom creates joy. Paano po maging detached? Paano maging malaya? Unang-una, matuto kang magbigay. Because it is in giving that we receive. There is more joy in giving than in receiving. Subukan niyo po. Mas masarap, mas masaya ang nagbibigay. Dahil pag palagi kang nagtatago, anuman tinatago mo, nasisira, nabubulok. Di po ba? At yung tinatago mo, hindi mo naman magagamit yan sa susunod na buhay. Hindi po ba? Di mo kailangan ng pera sa langit. Amen? Kahit marami kang ginto, hindi mo masusuhulan ng demonyo. Amen? Pero may mabuting balita. Anong mabuting balita? Sabi ng ating Panginoon, pag nagbibigay ka sa Kanya, nag-aalay ka sa Kanya, gagantimpalaan ka ng sobra-sobra, hindi lang sa buhay na ito, kundi pati sa susunod na buhay, matutong magbigay. Pangalawa, matutong mawalan. Paano kapag kakalooban ng Panginoon kung punong-puno na yung iyong puso? Di po ba? Create a space for the grace of God. And third and last, please attach your mind, attach your heart to God. Dahil ang isip mo na hindi mo makontrol, kokontrolin ka. Ang isip mong hindi mo makontrol, sisiraan ka. Ang isip mo, kapag dinala mo sa Diyos, mapupuno yan ng mga mabubuting bagay. Ang tuwa ay hindi po nasusukat sa dami ng ating kayamanan na nasa ating bulsa. Ang tuwa ay nakikita sa kung gaano karaming kabutihan ang nasa puso natin. Kapatid, naway palagi nating pagdasal, turuan tayo ng Diyos, maging malaya. Yan po yung paulit-ulit nating sabihin, mantra, Lord, free my heart, free my soul, free my mind from worries, from anxieties, from greed, for all of the bad things happening in this life. Sabihin natin, ikaw lang, Panginoon, sapat na sa akin. At makikita mo, magiging tunay kang masaya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Lord.